ko manatili sa piling mo. Maghapon at magdamag, ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo. Nagpapakuma pag iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga, bumabawi ng buhay ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kadalagan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang good morning naman po dyan. Yan. morning. Na-miss nyo po ba yung magbatian po tayo sa isa't isa? Amen. So muli isang kagalakan na tayo po ay pinayagan na muli ng ating government na magpumunta sa kanya-kanyang mga simbahan upang doon mag-celebrate, magpuri, magalak sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Isang malakas na balakpak po para sa ating dakila at mabuting Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Tunay nga po, kapag sinasabing umuulan, anong sinasabing kadalasan po? Hindi po may bagyo, ah. Ito po ay isang blessing. Amen? Sabi daw, kapag umuulan, may dalang biyaya. Sabi po doon sa Joel 2 verse 23, magalak kayo, mga taga-Zion, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh ng inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Amen. Tuloy nga sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako at saan mang sitwasyon, ang ulan ng pagpapala ng Panginoon ay patuloy na bubuhos. Amen? Amen. Kahit sa kalagayan po natin ngayon, I believe, ang Diyos po ay nagpapaulan ng pagpapala sa bawat isa. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Tuloy nga, uulan ng pagpapala. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringin at ang bayang ito'y iyong pagkagaligin. Ulan ng pagpapala, ulan, ulan sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
i-receive natin ang ulan ng pagpapala mula sa Panginoon. Patuloy na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala niya bawat isa sa atin. Hallelujah! Umulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Umulan! Umulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Hallelujah! Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Ulan na naman. Hallelujah! Umulan na naman. Umulan na naman. Umulan na naman. Umulan na naman. Hallelujah! Umulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Sino ang may karamdaman sa oras na ito? Umuulan ng kagalingan mula sa Panginoon. Hallelujah! Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus! Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Umulan! Hallelujah! Umulan na naman! Hallelujah! Praise you, Lord! Na naman! Umulan na naman! Umulan na naman! Umulan na naman! Nakalakasan! Umulan na naman! Mula sa langit ng kalakasan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Umulan na naman sa lahat na napapagod. Ang Diyos ang ating kalakasan. Hallelujah! Sige lang, Jesus! Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Ulan! Hallelujah! Praise! Hallelujah! Ulan na naman! Umulan na naman. Umulan na naman. Umulan
Tunay nga, Panginoon, bababad kami. Bababad kami, Panginoon, sa ulan ng iyong biyaya. Magtatalimpasaw kami, Panginoon, sa ulan ng pagpapala buhat sa inyo, Panginoon. Kaya kami ngayon ay lumalapit, Panginoon. Dungawin mo kami sa inyong trono, O Diyos. Diyos, iyong dinggin, handog ko awitin sa pagsamba na hayagang tunay na damdamin. Aking Diyos, iyong dinggin, handog ko awitin sa pagsamba na hayagang tunay na damdamin. Dungawin mo mula sa iyong trono, alay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa aking puso, O Haring Diyos, dinggin ang harana po. Minsan pa, aking Diyos, iyong dinggin, handog ko awitin sa pagsamba na hayagang tunay na damdamin. Dungawin mo mula sa iyong trono, alay ko ay awit na para lang sa iyo.
mula sa aking puso. O Haring Diyos, tingin ang harana. O Haring Diyos, tingin ang harana. O Haring Diyos, tingin ang harana ko. Dinggin mo, Panginoon, ang aking awit ng pasasalamat. Tanging sa'yo, Diyos, purihin ka. Aking Panginoon, tungawin mo ako mula sa iyong trono, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Kami aawit ng pagpupuri. Kami aawit ng pagsamba. Patuloy na aming inaasam, Panginoon, na kami ay lagi mong tignan mula dyan sa langit. Kami tumatawag sa inyo, Panginoon. Kami uhaw, Panginoon, sa iyong presensya. Kami uhaw sa inyong pagpapala, Panginoon. Kaya Lord, ibuhos mo, Diyos, ang ulan ng iyong biyaya. Ang ulan ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang ulan ng inyong presensya, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Panginoon, sa oras nito. At samahan mo kami sa aming gawain, sa aming pananambahan sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Salamat, muli kami, Panginoon, magkakasama, Panginoon, upang makinig at kumain muli, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Best clap offering po para po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat. Lahat po ba ay masaya sa buong quarantine time? Amen. Muli po yung Diyos na lagi natin kasama sa lahat ng pagkakataon, palakpakan po natin ng pasasalamat. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. Hindi ko po inaasahan na ibibigay po sa atin yung MGCQ. Kasi po nung mga nakaraang buwan, tayo po ay MGCQ. Ang may sakit pong COVID sa atin, napakaliit. Ang liit-liit po. Nagulat na lang po ako, yung MGCQ ay naging GCQ. So humigpit po. Ngayon naman po, ang Bulacan ay number 1 sa mga provinces. 5,000 ang may COVID sa atin, tapos ang sumunod ay 3,000, 2,000, 1,000. Iniisip ko, dahil Bulacan na mayroong pinakamataas na number ng sakit, GCQ pa rin tayo. Bigla naman naging MGCQ. Kaya niya magte-text pala ako, na-announce ko pala noon,
na in case na GCQ pa rin tayo, kukunin natin yung 10% ng pananambahan. Mga 20 persons po ang ilalagay natin dito. Kasi napakahirap po na napakaraming buwan na ang church ay hindi po nakikita-kita. At napakahirap din po sa akin yung pagpipreach ko po sa sa online. Napakahirap po pala mag-preach. Ang nakikita ko lang po doon sa cellphone, yung mukha ko. Kanya sabi po ng mga teachers na online ng pagtuturo, sila po ay nagsasalita, nagtuturo. Namili na po ang DepEd ngayon. Namili na po ng mga teacher na mahusay magsalita. Sila po ay magsasalita online. Ang comment po, tinanong sila anong comment nyo. Mahirap daw palang magturo na wala kang nakikitang estudyante. Sanay po ang mga teacher pag nagturo, nakita yung mga estudyante. Kami rin po mga preacher, gusto po namin pag nag-preach kami, nakikita po namin yung aming pinapangaralan. Meron naman po disadvantage. Hindi ko makita ang mga reaction nyo po, mga may takip yung mukha. Pero, sa lahat ng ito, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. So, kahit po nag-preach ako doon sa online, nag-preach naman ako sa inyo, may mga takip ang inyong mukha, hindi ko malaman ang inyong mga reaksyon. Isa pa rin po ang aking reaction dito. Salamat sa Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay ang Panginoon po dapat lubos pa nating makilala. Sapagkat pag dumarating po ang mga crisis, mga problema, mga pagsubok, mga bagay natin na hindi natin maintindihan, sa ngayon po sa pag-aaral, ang dami pong tumatalikod sa pananampalataya. Ang daming nagagalit sa Diyos. Ang daming may tanong na ang sabi nila hanggang ngayon, hindi sumasagot ang Diyos. Nanlalamig po sa pananampalataya. Pero kapag kilala po natin ang Panginoon, anumang krisis ang dumarating, masasabi pa rin po natin, in everything give thanks. Tayo muna po'y manalangin. Panginoon, muli po, sinasamba ka po namin sama-sama sa lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat. Kami po muli ay nagkakasama-sama. Hindi na po online on God. At Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, patuloy, ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming pinaparangalan. At Lord, nais po naming lubos na pahalagahan ang iyong salita, sapagkat ito po ang aming buhay, Panginoon. Kanya Lord, muli po ang iyong pagtuturo sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo ang sumaamin. Babuksan po ang aming mga kaisipan, matanggap po namin ang mga bagong karunungan na aming pong madidinig. Lord, muli po sa aming kalagitnaan, tinataas ka po namin, niluluwalhati ka po namin sa lahat ng nagaganap sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Muli po buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 2 Timothy. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 8. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 8. Muli po, ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 8. Babasahin ko na po. Sabi po ni Apostle Paul sa kanya sulat kay Timoteo, kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkapinanggod dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y Kanyang maging bayan. Talo na po natin verse 11. Ako'y ginawang apostol at guro upang ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Huwag mo ikahihiya, nagdurusa. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinanalaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Pagpalain po ang
pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa English po, I know whom I have believed. I know who am. I know whom. Nabutak na ito. For I know whom I have believed. Mahirap talaga pag nag-i-English. I know whom I have believed. Kilala ko yung aking sinasampalatayaan. Pag tinignan po natin dito yung background, hindi po maganda ang nagaganap kay Apostle Paul. Siya po ay nakabilanggo. Siya po ay nagdurusa. Kanya sabi niya kay Timothy, huwag mong ikahihiya yung pagkakabilanggo ko. Patuloy mo ipangaral ang mabuting balita. At dahil sa mabuting yan, ako'y hinirang na maging apostol upang ipangaral ang mabuting balita. At dahil sa pangangaral ko sa mabuting balita, ako'y nagdurusa. Ano ang naging resulta ng pananampalataya, ng pagpapagal, ng pagsunod ni Apostle Paul? Kakaiba ito. Pag sinabi nating, kilala ko ang Panginoon. I know whom am I believe. Kilala ko yung aking pinananaligan. Bakit? Ano ba ang nagagawa ng iyong pinananaligang Jesus? Pinagpapala niya ako, nagpapagaling siya ng may sakit sa amin. Pag may problema, nagbibigay siya ng karunungan. Pag may pangangailangan, nagbibigay siya ng masagana. At kapag may kaguluhan, nagbibigay siya ng kapayapaan. Yes, that's true. Ito po ang pangako at gawain ng Panginoon. Pero wait, hindi po lahat ng pagkakataon sa ating buhay ay puro maganda. Dahil din sa iyong pananampalataya sa Panginoon, darating ang sandali. Katulad ni Apostle Paul, may nakakahiyang mga bagay na darating sa iyo. May pagdurusang darating sa iyo dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kanya sabi niya, dahil sa pangaral sa mabuting balita, nagdurusa ako ngayon. Pero sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang nangyari sa akin ngayon. Why? Yung reason kung bakit si Apostle Paul ay nagsasabing, rejoice in the Lord always. Bagamat ang naranasan niya, sabi niya, ako'y ikinulong, ako'y binato, ako'y nabilanggo, ako'y hinagupit ng 40 beses. Ako'y pinagtangkaang patayin. Pero lagi pa rin niya sinasabi, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. Bakit po niya nasasabi yung ganong mga bagay na napakagandang pagpupuri sa Panginoon? Bakit? Sapagkat ang sabi niya, kasi kilala ko yung Diyos na aking sinasampalatayaan. Amen po ba ron? Yung iba po, bakit hindi ka dumadalo sa church? Natisod sa Diyos. Bakit nalalamig ka sa panampalataya? Ito po yung pinakamarami sa lahat. Kung kailan ako nagtalaga ng buhay sa Diyos, kung kailan ko binigay yung buhay ko sa Panginoon, kung kailan ako mati ng prayer meeting, kung kailan ako nagpapahayag ng mabuting balita, tsaka nagkakaganito ang buhay ko. Kung kailan ko pinag-prayer yung asawa kong hindi man ng palataya, napayapa naman, hindi naman ako kinokontra, nung pinag-prayer ko, tsaka nagkaluko-luko, yung takbo ng aming relationship. Why? Pero si Apostle Paul, maraming takbo ng kanyang buhay, ang papangit, pagdurusa, pagkabilanggo, kanya sabi niya, Timothy, huwag mong ikahihiya yung katatayuan ko. Ituloy mo, makibahagi ka sa paghihirap sa pangaral ng mabuting balita. Hindi ko ikinahiya anuman ang nagaganap sa aking buhay. Why? Kilala ko yung aking sinasampalatayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Anuman po ang nagaganap sa ating buhay, kung kilala mo yung Diyos na iyong pinananaligan, masasabi mo rin yung sinabi ni Apostle Paul, Filipos 4:13, I can do all things. Hindi po niya sinabing, kasi yung background po noon, dumating yung kahirapan, yung kasaganaan, yung tagutom, yung kayamanan, yung kahirapan. Iba't iba ang dumarating sa kanya. Pero ang sabi po niya, Filipos 4:13, ang lahat ng bagay na ito ay magagawa ko, makakayanan ko sa magitan niya na nagbibigay ng lakas sa akin.
Maraming kakaiba, kakatuwang bagay ang nangyari kay Apostle Paul. Pero isa lang lagi niya sinasabi, kilala ko yung aking pinananaligan. At siya rin ang nagsasabi, nung siya po'y nasa bilangguan, malapit sa Pilipos chapter 1, nung siya po'y puputulan na ng ulo, lagi pa rin sa Pilipos pa rin ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Nasaan si Apostle Paul? Sinabi niya, rejoice in the Lord always. Nakakulong. Ano ang sentensya sa kanya? Malapit na po siyang putulan ng ulo. Pero hindi po nagbabago ang kanyang ipinapangaral, hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Bakit? Sapagkat, sabi niya, kilala ko yung aking pinananampalatayaan. Ito po ang napakalaga sa buhay ng mga Kristiyano. May darating na magagandang bagay. Thank you, Lord. May darating na mga bagay na hindi mo maintindihan kung bakit nangyari. Bakit dumating sa amin yung ganitong uri ng sakit? Bakit dumating sa amin yung ganitong uri ng pagsubok na halos hindi namin kaya? Why, Lord? Pero kung kilala mong mabuti kung sino ang iyong Panginoon, laging laging lalabas sa iyong mga labi. Ang 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God. Amen. Hindi po dapat masumpungan ng mga Kristiyano, ungol ng ungol, reklamo ng reklamo. Ang ayon-ayon po ng Panginoon, mga reklamador. Amen. Yung pala ungol. Sino po ang nilipol ng God sa disyerto habang sila nag-travel ng 40 years? Hindi po lahat ng mga Israelita. Yung mga Israelita po walang ginawa kundi mag-uungol. Bakit? Bakit dinala tayo ng Panginoon dito sa disyerto? Pinakakain na po ng mana, binubusog ng Panginoon, pinainom ng Panginoon sa disyerto, wala pong ginawa kundi mag-uungol. Walang ginawa kundi dumaing, walang ginawa kundi pintasan ng Panginoon. Ang nangyari po sa kanila, hindi po sila nakarating sa lupang napakagandang ipinangako ng Panginoon. So, mahalaga po, kilala natin mabuti ang Diyos na inyong tinanggap sa inyong buhay. Kanya, magbibigay po ako ng mga bagay ditong kakaiba. Mga kilos ng Diyos, mga pagtugon ng Diyos na iba sa ating iniisip na dapat gawin ng Panginoon. Ang una po nating ibibigay na talata, bakit ganito ang Panginoon? Buksan po natin sa Isaiah 55. Isaiah chapter 55, verse 8. Isaiah chapter 55, verse 8. Isaiah 55, verse 8. Ang wika ni Yahweh, ang aking isip ay di nyo isipan at magkaiba ang ating daan o kaparaanan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Sa English, okay, maganda po. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang kaisipan po ng Panginoon at ang pagkilos o kaparaanan ng Panginoon ay mas mataas sa ating kaisipan, mas makapangyarihan kaysa ating kaparaanang ninanais. Kanya madalas po, magte-prayer tayo ng miracle. May sakit, nag-prayer ka ng miracle, nagugulat ka. Bakit? Lalong lumala yung sakit at nasa bahay lang, nung pinag-prayer, lalong lumala ang sakit at na-ospital. Lord, why? Kailan namin pinag-prayer, ganito pa yung nangyari. Meron din pinag-prayer, pagkatapos ipanalangin, may nagpuntahan, alam yung mga Christian church, lalo po yung mga pastors, ang dami po mga istorya. Pag nakasakit yung mga pastor, nabalitaan ibang mga churches, ibang mga pastors, nagdadalawan. Pinanalangin yung may sakit. Ano po ang nangyari? Doon sa pastor na may sakit, pagkatapos ipanalangin, namatay.
bakit nang gaganon? So tingnan po natin, sabi ng Panginoon, yung aking kaisipan, napakataas. Mataas ito kaysa inyong kaisipan. Kanya pag kumilos ang Panginoon, sabi po dito, hindi natin maarok. Lord, bakit ganyan ang ginawa mo? Sana ganito ang ginawa mo. Madalas po ang tao, gustong turuan pa ang Panginoon. Panginoon, may problema kaming ganito. May sarili kang kaisipan. Ganito ang inaasahan kong gagawin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang kaisipan ko ay mas mataas sa iyong kaisipan. Kanya pag tumugon ako sa iyong dalangin, huwag mong asahan yung kaisipan mo, yun ang aking gagawin. Yung kaisipan ko na mas mataas sa iyong kaisipan, yun po ang ating hintayin gawin ng Panginoon. Amen. At pag hindi po, minsan ganito. Madalas po, mga lalaki, mga babae, binata, dalaga. Habang pinag-prayer yung lalaking type niya, habang pinapanalangin yung babaeng type niya, papabalitaan na lang niya, nagkaroon na ibang boyfriend, ikinasal sa iba. Why, Lord? Siya yung mahal ko, siya yung gusto ko. Siya yung nasa aking isip. At ang sabi mo, Panginoon, Kawikaan 19:14, bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa, si Yahweh ang nagbibigay. Lord, ikaw ang nagbibigay ng mabuting asawa, yun yung gusto ko. Iba ang kaisipan ng Diyos, mas mataas ang kanyang kaisipan, mas maganda ang kanyang panukala sa ating buhay. Now, tingnan po natin, mataas ang kanyang kaisipan, baka naman yung kanyang kaisipan na yun ay for His favor. Tingnan po natin, ang kaisipan ng Diyos, ang plano ng Diyos para sa atin ay para sa ating din po. Isaiah chapter 48, Isaiah 48, verse 17. Isaiah 48, verse 17. Gusto ko lang pong gamitin yung version po ng NIV. Isaiah 48. Ano po ba ang nasa kaisipan ng Panginoon na napakataas daw? At ang gusto ng Panginoon ang masunod, yung kanyang mataas na kaisipan at mas mataas na uri ng kaparaanan. Isaiah 48:17. Sabi po dito, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is best for you. I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the ways you should go. Yung palang kaisipan, itinuturo ng Panginoon sa atin ay yung the best for us. Tinignan ko sa King James, medyo, basahin din po natin saan muna, sa Tagalog. Ako si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Ano po ang mataas na panukala ng Panginoon na ang gusto ng Panginoon, ang kanyang panukalang mataas ang maganap sa ating buhay? Ang panukala po ng Panginoon sa ating buhay, umunlad ka. Ang panukala ng Diyos sa ating buhay, makuha mo yung the best para sa iyo. Amen po ba? Minsan po, minsan iaalaw po ng Panginoon yung panukala mo ay mangibabaw. Alam mo, napakaganda po, basa ka ng basa ng Bible. Makikita mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa kaparaanan at sa kaisipang kakaiba sa iyong kaisipan. Si Haring Hezekiah, nung siya po ay nagkaroon ng sakit sa ikamamatay, ang sabi ng Panginoon,
kay Propeta Isaiah, sabihin mo kay Haring Hezekiah, ipaghanda na ang kanyang buong sambahayan sapagkat siya'y mamamatay na. Ano pong ginawa ni Haring Hezekiah? Ano pong ginawa? Nanalangin siya. Parang hindi na yun ang Bible. Nanalangin siya. Nung nanalangin siya, ano sagot ng Panginoon? Lakas. Bibigyan pa kita ng additional 15 years. Woo! Pero wait. What is the first best of God kay King Hezekiah? To die. Diyos po ang nagtatakda kung gaano kahaba kaigsi ang iyong buhay. Always with a purpose. Kapag pinahaba ng Diyos ang buhay mo, God has a purpose. Kapag maigsi, God has a purpose. Kay King Hezekiah, ano yung purpose ng God? Kung bakit siya ay diniklara ng mamamatay na. Pero, sabi niya, Panginoon, alam mo yung aking buhay, yung aking pagsunod sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo, balik ka. Binibigyan ko ng additional 15 years. Ito po yung tinatawag ng iba, the second best, not the first best. Ano po ang nangyari sa buhay na Haring Hezekiah? Nagkaroon po siya ng anak na ang pangalan ay Manase. At si Manase po ang naging pinakamasamang hari ng bansang Israel. Kung hindi po siya nagkaroon ng extension ng life, hindi siya magkakaanak. And that is the best of God kay King Hezekiah. Pero siya'y humiling. Mabait ang Panginoon, pinagbigyan siya. Pero merong nakikita ang God kay Hezekiah na kapag ito'y nabuhay pa ng mahaba, may negatibong mangyayari. But God allowed, inalaw niya. Para malaman nating bumabasa ng Bible, bakit kinukuha ng Panginoon ng maaga? Minsan po merong nagpa-prayer sa akin, may sakit na paralisa yung katawan. Sabi niya, bakit pinahintulot ito ng Panginoon? Sabi ko, I do not know. Pero meron akong alam na pangkalahatan sa Diyos. May purpose na mabuti ang God kung bakit ka na-paralyze. Sabi ko, there is a possibility, nakikita ng God na one day, kapag ikaw ay malakas at malusog, pwede kang maging martyrer. Pwedeng hindi mo nakita, pero merong alam ang God in the future sa buhay mo. Kanya pinahintulutan niya. Sa halip na ikay maging mamatay tao in the future, pinahintulot niya, maparalyze ka. Diyan sa katatayuan yan, mas maganda yan sa pananaw ng Diyos. At mas maganda yan kaysa iyo. Ikay may sakit kaysa maging martyrer. Kanya minsan meron pong nagaganap sa ating buhay, hindi natin alam, Lord, bakit nangyari yung pagsubok na ito? Bakit mag-abroad ako, hindi natuloy? Mga ganun, no? Bakit yung ina-applyan ko trabaho, hindi nangyari sa akin? Sapagkat ang God, ang sabi po, meron siyang itinuturo, meron siyang panukala, mas mataas sa kaisipan natin, sapagkat ang panukala ng Panginoon ay yung the best para sa atin. Kapag kayo po ay nag-prayer na hindi dumating, you praise God. Lord, salamat. Hindi ito dumating. I know, ito yung the best sa akin. Yung answer mo na no. Meron nga po isa, nagpatotoo rin, ang sabi nung babae na ito, nung siya po yung nagkaedad na, at lubos siyang nakilala ang Panginoon, at naunawaan niya ang kilos ng God, ang sabi po ng babaeng ito, Lord, salamat. Marami akong prayer na nag-no ka. Kung lahat ng prayer ko ay nag-yes ka, ako yung pinakamalungkot na babae sa mundong ito. Sapagkat nakita ko, yung sinagot mo sa aking no, paglipas ng mga taon, nakita ko yung reasons. Lord, thank you for your many no in my life. Katulad po, yung isa pong babae, iniiyak po niya sa Panginoon yung kanilang kapitbahay na poging-poging lalaki. Sabi niya, Lord, siya yung gusto ko. Please, Lord, mag-born again siya. Magpakahay ka sa kanya. Paturuan siya ng Bible at maging born again na katulad ko, partner kami.
Iniiyak po niya kay Lord. Ano po nangyari doon sa kanyang panalangin? Sabi ng God, no. Paglipas po ng maraming taon, doon niya nakita. Yung palang lalaki na gustong gusto niya, kung yun ang binigay ng Panginoon, magsisisi siya. Babaero na, naging adik pa, nambubugbog ng asawa at irresponsableng ama. Kanya sabi ng babae, Lord, thank you. Salamat. May mga dalangin ako na gusto ko mag-yes ka. Pero Lord, salamat. Naunawaan ko kung bakit ka nag-yes, kung bakit ka nag-no. Sapagkat ang iyong kaisipan ay mas mataas sa aking kaisipan. Ang iyong panukala ay the best para sa akin. Amen po ba ron? Kanya pag may bagay pong hinihiling ka na hindi dumating, hindi binigay ng Panginoon, praise God. Bakit? Yung hinihiling mo na yung kanya hindi binigay ng Panginoon, makakapangit sa buhay mo. Meron ka namang hindi hinihingi. Yan ang dumarating. Bakit ito ang dumarating? Pagpasalamat mo rin ang dumarating sa iyo. Ang dumarating sa iyo at nawawala sa iyo o hindi binibigay ng Panginoon sa iyo, ang lahat ng iyo, sabi sa Bible, ito yung best ng God para sa iyo. Amen po ba ron? Ang way ng God ay mas mataas sa way ng tao. Magbigay pa po tayo ng mga example na kakaiba. Okay. Dalhin po nyo sa John, ano muna? 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Mga kakaiba. 2 Corinthians chapter 12. Salamat, ang daming istoryang natala dito kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga dalangin ng mga Kristiyano. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 7. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. Uy, binigay siya ng pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong itinalangin sa Panginoon, alisin ito. Walang sagot. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ano, kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Kakalito yata yun. Kung kailan ako mahina, tsaka ako malakas. Storya po dito, si Apostle Paul, nakakagawa po siya signs, wonders, and miracles. Ang dami po niya mga pinagaling. Katunayan po, sa Bible, kung merong binanggit na apostol na kilala ng demonyo, ay sino? Si Apostle Paul. Yung Sceva brother sa Book of Acts, sa pangalan ni Jesus at ni Pablo, lumayas ka dyan. Ano sabi po ng mga demonyo? Si Jesus at si Pablo, kilala namin. Sino kayo? At yung 7 magkakapatid na Sceva brothers, sila po ay pinaslang. Inatake ng mga evil spirit. Kanya doon po makita po natin kung gaano kadakila ang buhay ni Apostle Paul na pati po yung daigdig ng mga demonyo, siya po ay kilalang kilala. Sapagkat kapag siya po yung nagpalaya sa masamang espiritu, nanalangin sa may sakit, pag siya nanalangin, meron pong miracle. But one day, siya po ay nagkaroon ng kapansanan. Tapos nag-prayer siya. Walang sagot. Nag-prayer siya.
Teka muna, nakakaya po yun. Alam po ba nyo, kung ikaw po ay isang lingkod ng Panginoon, kilalang kilala ka po sa body of Christ, sa mga manampalataya, pag nag-prayer ka, gumagaling. May prayer request, pinlangin mo, tinugon. Kailangan ng himala, nag-prayer ka, nagkaroon ng himala. Nung ikaw na po ang nakitang may karamdaman, may kapasanan, hindi lang po binanggit kung anong karamdaman, kapasanan yon. Nung si Apostol na po nagpe-prayer para sa sarili, no miracle. Parang nakakaya. Pero sabi ni Apostle Paul, praise the Lord. Ang Diyos ay laging merong reason. Minsan, yung reason, dahilan na yun, hindi sinasabi ng God. Magbibigay siya ng pagsubok, magbibigay siya ng mga pangyaring hindi maintindihan. Minsan, in-explain ng God, minsan walang paliwanag ang God. Daw dito po maganda. Nagpakahayag ang Panginoon. May yung pamalo ni Satanas na yon, pinahintulutan ng Diyos na tumama sa katawan ni Apostle Paul. Ang dahilan, upang wag may magyabang si Apostle Paul. Bakit? Sapagkat si Apostle Paul, para bagang may karapatang magyabang, napakadakila ng kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa kanya. Mga himala, kababalaghan, pag nangaral, ang daming nasasig, dakilang-dakila siya. Minsan po, ito po, nakita ko rin po sa amin po mga kapastoran, meron pong gathering, puro po kami mga pastor, nakasama ko mga malaking pastor, malaking mga churches. Alam po ba niyo, hindi po maiwasan doon. Table by table, malaki po table niya, siguro ang laman, mga tigwawalo. Dami po namin, gathering sa mga pastor. Alam po ba niyo, hindi po maiwasan mga pastor pag nagsasama-sama na, puro po payabangan. Yung ministry namin around the world, nasa China, lumibig mo ng mga Bible. Tapos sabi ng isa, puro naman payabangan dito. And tumayo pa po yung isang pinakamalaking pastor dito sa Pilipinas. Kami po ang the fastest growing church in the Philippines. Sabi ng katabi ko, ito naman, puro payabangan dito. Kapag ang isang tao po ay nakikilala, yumayaman, nagiging makapangyarihan, maraming nabe-bless sa kanya, maraming pumupuri sa kanya, malaki po ang tendency, ang taong yon ay magyabang. At si Apostle Paul, meron pong posibilidad, sa dami ng mga ginagawang kapangyarihan sa kanya ng Diyos, may tendency po siya magyabang. Pero sabi po ni Apostle Paul, dumating sa akin ang pamalo ni Satanas, inalaw ng God with a reason upang wag siyang magmayabang. Amen. Bawat nagaganap sa buhay nating maganda o mukhang pangit, tandaan nyo, walang pangit na nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano. Puro maganda. Kanya lang, mukhang pangit. Sakit. Walang sagot na panalangin sa panalangin. Nandito sa pagdurusa, tulad ng Apostle Paul. Nandito ako sa pagdurusa sa bilangguan. Huwag mong ikahiya ang aking pagdurusang ito. Pagdurusa, always with a purpose. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Okay. Tingnan pa po natin yung iba pang mga ways ng God na kakaiba. Buksan po natin sa John chapter 9 verse 6. John chapter 9 verse 6. John 1 chapter 9 verse. Simulan na po natin sa 1. John chapter 9 verse 1. Haba lang. John chapter 1 chapter 9 verse 1. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak ng bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino pong nagkasala na ipinanganak ng bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak ng bulag ang lalaking ito. Hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa na nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at walang magagawa. 5. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. 6. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid ito sa mata ng bulag.
Parang nakakatawa po ito. Nakakita sila ng bulag. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit bulag po ba ito? Sino po ba yung nagkaroon problema? Siya ba o yung kanyang mga magulang? Sabi ni Jesus, hindi. Walang may problema dito. Hindi siya, hindi kanyang magulang. Nangyari ito sa kanya. Yun. Kanya pala minsan may mga bulag. Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At ipinahayag niya, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkatapos, kakaiba. Hindi po natin pwedeng masabi, ganito ang gagawin ng Panginoon. Parating ganito ang style ng God. Dumura. Para sabihin po natin, kadiri. Magpapagaling, dumura. Anong ginawa doon sa dura? Inilamas po sa putik. Tapos, yung putik na may dura, ano ginawa? Pinahid po doon sa mata. Kadiri. But wait, may pangyayari din po sa ating buhay, ang kilos ng God, kakaiba. Kanya sabi ni Apostle Paul, kilala ko yung aking sinampalatayaan sapagkat nakita niya kung paano kumikilos ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Nananalangin na sumasagot. Naghihimala, minsan hindi naghihimala. Nagpapagaling sa ganitong kaparaanan, minsan ang Diyos ay nagpapagaling sa ibang kaparaanan na hindi mo maunawaan. Bakit kailangan pa niyang dumura? Marami po siyang mga bulag na umabot. Anak ni David, pagkalagin mo kami. Si Bartimaeus, sabi ng Panginoon, anong gusto niyo? Gusto namin makakita. Nananampalataya ba kayo? Opo. Sa ngayon sa inyong panampalataya, kayo makakita. Boom! Wala na pong mismo putungan ng kamay. Sabi na, makakita kayo. Bilis. Pero makita po natin, hindi parati ganon ang kilos ng God. May time, dumura doon sa lupa. Why, Lord? Tingin niyo. Pwede man yung pagalingin na putungan ng kamay, sabi niya, makakita ka. Bakit kailangan pa niyang dumura? At gawing putik yung lupa at ipahid sa kanyang mata. Bakit? Bakit? Sapagkat ang inyo pong kaisipan at ang ating kaisipan ay bababa sa kaisipan ng Diyos. May time may ginagawa ang God. Lord, why? May time ang God nag-explain. May time ang God hindi nag-explain. Ang trabaho lang po ng mga Christian is to hear the Word of God, believe and obey the Word of God. Kaya naunawaan mo o hindi, ang trabaho lang po natin, makinig at sumunod. Kahit kakatuwa ang utos, kakatuwa ang ginagawa ng God sa ating buhay, ang trabaho lang po natin ay magpatuloy at sumunod sa Kanya. Marami po mga example na kakaiba. 1 hour na. 1 hour na. 10 ako nagsimula, 9. Hindi. Nagsimula ako ay bali 9:30. Ang matatapos ako 10:30. Bali, okay. So, meron pa pala. Ano pa ba yung kakaiba? Hebrew chapter 11. Buksan po niyo Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11 verse 32. Paano kumikilos ang God? Hebrew chapter 11 verse 32. Ito pong Hebrew chapter 11, ito po yung book of faith. Dito po natala yung mga pananampalataya at kung ano po yung naging resulta ng kanilang pananampalataya. Hebrew chapter 11 verse 32, babasahin ko. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang na ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananalig na sa Diyos, ang ganda ng resulta, nakalupig sila ng mga kaharian. Gumawa ng matuwid at nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Nagpatikop sila ng bungangan ng leon. Sino po yung nagpatikom ng bungangan ng leon?
Si Daniel, pumatay na nagngangalit na apoy at nagligtas at naligtas sa tabak. Okay, versus 36. Mayroon namang nilibak at hinagupit at meron ding nabilanggo gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Kanta po natin, nilagari ng pahati. Naku po. Bakit po natin, hindi po always, pag natin, by faith, ito magaganap sa akin. By faith, mabe-bless ako. By faith, makakagawa ako ng mga miracles. By faith, iniligtas ako ng Panginoon. Yes, by faith. By faith, kanya sabi, dahil sa pananalig ay kapos na yung aking oras, sabi ni Apostle Paul. Ang dami by faith. Sila Samson, sila Jephthah, si Gideon. Sikat na sikat po yung Gideon 300. 300 sila, sindami ng buhangin sa dagat ang kanilang kalaban. By faith, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo gagamit ng tabak sa kanila. Magdadala lang kayo ng sulo. Banga na merong sulo tsaka trompeta. Itataas niyo yung sulo, tapos hihipan yung trompeta. At sabihin niyo si Gideon, ang tabak ni Gideon at ng Diyos. By faith, tinalo po ni Gideon. Isang kaharian at mga kaharian by faith, pinapagsak, pinatumba ng mga anak ng Diyos by faith. Yung pong wall of Jericho, napakataas na wall, napakakapal na wall, hindi po nila ito mapasok. Pero by faith, ang sabi ng God, iikot kayo dyan ng 7 beses. 6 na beses iikot kayo. Pero wala kayong gagawin, wala kayong sasabihin. Pagdating ng ika-7 araw, iikot kayo ng 7 beses. At pagkatapos, hihiyaw kayo ng malakas na malakas. By faith, wala po silang ginawa, kundi sinunod lang nila yung kakatwang instruction ng God. Iikot lang kayo ng iikot, wala kayong gagawin, iikot lang kayo ng iikot. At sa ika-7 araw, gumuho nga po, mga kingdoms, pinabagsak po ng mga lingkod ng Diyos by faith. Pero wait, meron din po by faith, sumunod at naglingkod sa Panginoon, iba ang nangyari. Nilagari, hindi iniligtas ng Diyos. Nakikilala na po natin ang Panginoon. Hindi po ang God ay sumasagot ng puro ililigtas kita. At isa pong, okay, buksan pa po natin kakatuwa. Bakit ganon? Gawa chapter 12. Bakit ganon? Ewan ko, ang mahalaga lang sa atin, sumunod sa Panginoon. Gawa chapter 12. Bakit may iniligtas ang Panginoon? Meron hindi. Gawa chapter 12 verse 1. Gawa chapter 12 verse 1. Na mga panahong ding yon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago, ang kapatid ni Juan. Pinapugutan po niya ng ulo si Santiago, kapatid ni Juan, an apostle of God, na makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinatakip. Talo na po natin verse 6. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod sa harap niya, sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya nakatakdang iharap ni Herodes sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali! Wika ng anghel. Pagkakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magpikis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabalta at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya, kat na po. Isa pong apostol ng Panginoon,
Si Santiago, pinaputulan po ng ulo, anong ginawa ng Diyos? Wala. Putol yung ulo, patay. Sabi ni Herodes, pag pinapapatay ko pala itong mga apostol ng Panginoon, natutuwa ang mga taga-Israel. Okay, ang susunod kong ipapapatay, si Pedro. But wait, bakit si Pedro, nagpadala ang Diyos ng anghel sa bilangguan at siya'y nailabas na hindi man lang nakita ng mga bilanggo, ng mga bantay, natanggal yung mga tanikala at yung mga pinto ang napakarami, nabuksan na lahat. At siya'y nakalabas. Why? Tanungin ko po kayo, bakit iniligtas niya si Pedro? Pinabayaan po niyang mamatay si Santiago. Bakit? Sapagkat mataas po ang kaisipan ng Diyos, hindi niyo alam. Amen. Pag tinanong niyo ako, hindi ko rin alam. Bastang alam ko, ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang kaparaanan at kaisipan ay mas mataas sa ating kaisipan. At ang kanyang mga panukala, ang sabi sa Isaiah 48, ang the best, ang kanyang inilalaan para sa atin. Kanya sa mabuhay o sa mamatay, the best ang inilalaan sa atin ng Panginoon. Amen po ba ron? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Marami pa po, pero tapusin na po natin. Last na po. Sa aklat po ng Korinto, aklat po ng Juan, the very last chapter of John. John, chapter okay. Pag nakita niyo 22, mali ang Bible niyo. Pero after 21 lang pala, nakita mo 22. Okay. Verse 18. 21 verse 18. Sabi ng Panginoon kay Pedro, tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagpipi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magpipi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin, period. Sabi niya, Pedro, nung bata ka, nagbibihis ka, kung ano gusto mong gawin mo, nagagawa mo. Pero pagtanda mo, binibigyan kita ng prophecy, binibigyan kita ng hula, ito ang magiging future mo. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Nang ibig palang sabihin nun, ikaw ay mamamatay with a purpose para sa kaluwalhatian ng Diyos. Parang, Lord, sa paglilingkod ko ba sa iyo, yun ang aabutin ko? Isang buhay na ganap at kasiyasya ang nadinig kong sinabi mo. Tapos ang aabutin ko pala ay in-announce mo na. Panginoon, in-announce mo na yung future ko. Kamatayan. Pero ang huling-huling word ng God sa kanya, ano ba yung nadinig mo sa akin? Ano man yung hindi mo nagustuhan sa akin sinabi? Sumunod ka sa akin, period. Ganon din po ang ating mga buhay na nasa kamay ng Diyos. Ano man ang panukala ng Diyos sa ating buhay, maaring merong isang propeta lumapit sa iyo at binigyan ka ng propesiya. At ang propesiya sa iyo ay mukhang negatibo. Yun ang panukala ng Panginoon sa iyo.
Isa lamang ang sabihin natin, Lord, anuman ang panukala mo sa aking kinabukasan, maganda man o hindi maganda, isa lamang ang trabaho ko, Panginoon, pakinggan ka at sundin ang iyong kalooban. Amen po ba ron? Minsan, pag ang future po natin ay parang hindi nagiging maganda ang takbo, para bagang ayaw na natin sumunod sa Panginoon. Pero sabi ni Apostle Paul, kilala ko yung aking sinampalatayaan. Bawat kanyang panukala, bagamat ito'y napakataas, ipinauunawa niya na ang mataas niyang panukala, ito yung the best para sa atin. Dahil ang panukala ng Diyos sa atin ay yung the best para sa atin, isa lang ang dapat po nating gawin sa harapan nating Diyos. Laging sumunod sa Kanya. Kilala natin ang Diyos. Siya'y mabuti at ang panukala niya ay ang the best para sa bawat isa. Walang panukalang pangit ang Diyos. Ang panukala ng Panginoon, Isaiah 48, ang kanyang itinuturo sa atin ay yung the best para sa bawat sumusunod sa Kanya. Amen po ba ron? So meaning, masasabi na rin natin, kung kilala natin ang ating Panginoon na the best pa lang nakalaan sa atin, masasabi na rin natin, sinasabi ni Apostle Paul, in everything give thanks. Pag may dumating na parang maganda, thank you Lord. May dumating na parang hindi maganda, thank you Lord. May dumating na hindi maunawaan, thank you Lord. Sapagkat ang lahat ng ito, Kanya ipinag-thank you natin. Ang ending ng lahat ng ito, God has a purpose para dumating sa atin ang the best para sa ating buhay. Sa pandemic time po na ito, ako po'y naniniwala, ang ending po nito ay the best para sa atin. Ako po, ang dalangin ko, habang tayo po ay mga naka-quarantine pa rin, hindi po tayo basta makalabas, gamitin po tayo ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Patuloy po nakapag-aakay tayo ng kaluluwa. Patuloy po yung karakter natin sa loob ng tahanan. Lalo pong naaayos, lalo pong nadadalisay. Amen po ba ron? Ako, sa bahay po ngayon, magkakasama tayo. Sabi nga na iba noon, yung po mga nagpapatotoo. Puro trabaho, hindi kami magkita-kita. Ngayon naman, walang trabaho, lagi magkakasama. Sila ang lagi nakikita-kita at nagkakalabasan na po ng mga kanya-kanyang ugali. Akala ko ikaw ganito, akala ko ikaw ganito ka pala. Nagkakalabasan po ng ugali. Pero, kung tayo man po ay inaalaw ng God na mag-quarantine, God has a purpose. Amen. Yung pagkaka-quarantine po sa inyo, nakita po ba niyo yung purpose ng God? Yung kayo naka-stack po tayo na matagal sa bahay. Nakita po ba niyo ano yung purpose ng God? Amen. Masasabi natin, habang nandito ako sa bahay, wala kaming trabaho. May trabaho man, ang hirap-hirap magbiyahe. Anong natututunan ko? Sa lahat na nagaganap sa ating buhay, yung the best ang nakalaan para sa atin. Kung magkagayon, kung puro the best ang nakalaan sa atin, isa lang masasabi natin, sa lahat na nagaganap sa ating buhay, I will rejoice in the Lord always. Filipos 4:4. At huwag po niyong kalilimutan, 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks. Bawal po ang mga reklamador. Amen. Bawal yung palaungol. Sapagkat lahat na nangyari sa atin ay para po sa ating the best. Sangayon po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, maraming pong salamat. Itinuturo po sa amin, Panginoon, ang iyong kaisipan na kakaiba sa aming kaisipan. Kumikilos ka, Panginoon, sa kaparaan ng iba sa aming naiisip na kaparaanan. Subalit, Panginoon, salamat. You have the purpose kung bakit ginagawa mo ang ganong mga bagay. Ito po yung the best para sa amin. Kanya, Lord, dalayan ko po ang bawat isa po sa amin sa church na ito. Ano man ang nagaganap sa amin, unawain namin, ito'y para sa aming the best. Kanya, Panginoon, ang aming pong maging tugon sa iyong mga ginagawa. Lagi po kaming magpuri, lagi po kami magpasalamat.
Mawala na po sa aming mga labi, Panginoon, yung mga pagrereklamo. Mawala na po, Panginoon, sa aming mga labi, Panginoon, yung mga negatibo sa aming mga sinasabi. Kundi masumpungan mo kami, Panginoon, laging nagpupuri, laging nagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, at patuloy po ang aking dalangin muli sa isang linggong ito, Panginoon. Lahat po ng aking mga kapatiran, patuloy pong iparanas yung the best sa aming mga buhay. Panginoon, yung pangangailangan pong espiritual, lalo pa po kaming lumago. Yung pangangailangan financial, material, Panginoon, lagi mo pong ibibigay ng may kasaganaan sa amin. Bagamat may krisis ang aming ekonomiya, Panginoon, salamat, ang iyong pagpapala ay hindi pwedeng hadlangan ng krisis. Ang iyong kabutihan ay hindi pwedeng mahadlangan, Panginoon, ng problema ng aming bansa. Sapagkat, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay para sa amin pong ikabubuti. Kanya, Lord, muli po sa buong isang linggong ito, ang iyong mayamang pagpapala ang sumaaming muli. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, bayaan mo sa aming mga buhay, laging ikaw ang aming maitaas, laging ikaw ang aming maparangalan. Ama, ito pong aming dalangin sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, at lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen and Amen.